po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Sinalakay ng mga otoridad ang isang resort sa Pampanga kung saan umano nagtago ang mga nakatakas na Pogo employees mula sa ginawang raid sa Porac at Bamban sa Tarlac. Ang ilan sa mga nahuli at target ng operasyon, konektado raw kay suspended Mayor Alice Guo. Live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ba ang naging resulta ng raid dyan? Ruth, lalo ngang tumibay yung koneksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Guo doon sa operasyon ng illegal na Pogo sa Bamban matapos ang nangyaring raid dito sa Mabalacat City kagabi. This oras na ng gabi nang salakayin ng mga otoridad ang 5 villa na nasa loob ng naturang resort. Inisa-isa ng mga pulis ang bawat kwarto ng compound. 19 na foreign nationals ang dinampot ng PAOK. Karamihan sa kanila, mga Chinese. Kabilang din sa mga nahuli ang isang dating pulis na si Arnel Balagtas na tumatayo raw security officer ni Guo. Pangunahing target ng operasyon ang puganteng si Wang Ziyang. Siya raw ang big boss ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac at kilalang kasosyo sa negosyo ni Mayor Guo. Yun nga lang, hindi siya inabutan ng mga operatiba. Pero nadiskubre ang ilang punit na immigration documents na nagngangalang Lin Baoying at Zhang Rujin. Sila ang mga pinangalanang incorporator sa Baofu Land Corporation o Baofu Land Development ni Mayor Guo. Dagdag pa ng PAOK ang 2 individual ay pawang money launderers na dati nang nakulong sa Singapore. Lumalabas na totoong mga tao talaga ang mga nakalistang business partners ng alkalde. Bukod sa mga nahuli, nadiskubre ng mga otoridad ang 19 na vaults at sari-saring torture device. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng tip ang mga otoridad. Ruth, ngayon nga kaninang dumating tayo dito ng umaga ay bantay sarado na itong harapan ng Fontana Leisure Park at tanging yung mga nakikita lang natin nakakapasok ay yung mga naka-check-in o yung mga may rental fee doon sa loob at maging yung mga tauhan ng Clark Development Corporation, PAOK at nitong ang pulis natin o ng CIDG. Dahil kanina pa Ruth ay sinabi nila na bantay sarado nga itong harap dahil posibleng ngayong araw din ay bubuksan na yung mga vault. At Ruth, sa kapapasok lang na balita, kinumpirma sa atin ng CIDG na bukod doon sa 3 tinarget na hindi nahuli ay may nahuli umanong isang Pogo Big Boss dito sa loob ng naturang leisure park at inaalam pa ngayon yung kanyang identity at sa ngayon yung CIDG ay ite-turn over na siya sa PAOK para sa mas malalimang investigasyon. Ruth. Rainiel, gusto ko lang sana malaman kung itong kampo ni Mayor Guo ay may reaksyon na dito sa bagong ganap na ito at saka lalo na sinasabi ng mga otoridad na mas tila nadidiin siya sa kaugnayan sa Pogo operation sa Bamban. Ruth, nilinaw sa atin ni Attorney Stephen, yung legal counsel nitong si Mayor Guo, na itong ang si Mayor Alice Guo ay presidente lang o dating nagmamay-ari nung lupa na nirerentahan o inuupahan nung Baofu Development. Ibig sabihin, hindi raw siya dapat dikdikin at ikonekta nga dito sa operasyon ng illegal na Pogo dahil nagpapaupa lang daw itong alkalde at never daw nitong inamin at never nga daw itong nasangkot doon sa illegal na operasyon ng Pogo doon sa Banban, maging na nga dito sa Mabalacat City, Pampanga at maging doon sa Porac. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Pinamamadali na ni Senadora Risa Ontiveros sa Office of the Solicitor General ang paghahain ng co-warrant to case laban kay Mayor Alice Guo. Proseso ito para malaman kung may karapatan si Guo na manatili sa kanyang posisyon o tuluyang ma-disqualify. Isa kasi sa mga kwalifikasyon sa public office ay dapat Pilipino. Una nang ibinunyag ni Ontiveros at Senator Win Gatchalian na posibleng ang suspended mayor at ang Chinese national na si Guo Huaping ay iisa. Hinimok din ni Ontiveros ang alkalde na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya lalo pat tugma ang fingerprints ni Mayor Guo at ni Guo Huaping. Ayon sa PAOK, walang ibang pupuntahan si Guo bukod sa kulungan dito sa Pilipinas. Paano natin i-report kung walang tatanggap sa kanya? May thing na sinabi sa atin ng mga counterparts natin sa China na dahil sa pag-give up niya ng kanyang quote-unquote Chinese citizenship at pagkuha niya ng Philippine citizenship at Philippine passport, she has lost that
right as a Chinese citizen. So, isang posibilidad itong si Go Waping ay magiging stateless. Samantala, hindi sang-ayon si Senator Risa Ontiveros sa mungkahi ni dating Senator Antonio Trillanes na magkaisang oposisyon at Administrasyong Marcos para tapatan ang mga Duterte sa 2025 elections. Git ni Ontiveros, bagamat dapat talagang pigilan ang mga Duterte na makabalik sa kapangyarihan, may mga plataforma at posisyon sa mga isyu ang oposisyon na iba sa administrasyon. Malawak-lawak pa yung opposition and oppositional groups na hindi pasok sa administrasyon at hindi rin aliado sa mga Duterte. So yun yung pangunahing trabaho namin since the last 2 years and going into the midterms next year, na magbuo ng totoong unity. Lumabas ang mungkahi ni Trillanes matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang senador ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Sa ibang balita, may mga naitatala na raw na kaso ng Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Pero wala pang detalye sa eksaktong bilang nito. Nakamamatay na sakit ang STSS na nanggagaling daw sa flesh-eating bacteria. Common bacteria ito na nagdudulot ng pharyngitis o pamamaga ng lalamunan. Nagsisimula raw ang sakit sa isang sugat na kapag pinabayaan ay nagkaka-impeksyon at pumapasok sa dugo. Madalas daw tamaan ng STSS ang mga may diabetes at iba pang comorbidities. Ngayong taon, sa Japan, halos 1,000 kaso ng STSS ang naitala. Dito sa Pilipinas, hindi pa po ito itinuturing na public concern ng DOH. Ganap ng batas ang Free College Entrance Examinations Act na nagmamandato ng libreng entrance exam sa mga pribadong paaralan. Ayon sa may akda ng batas na si Senate President Chisa Escudero, sakop nito ang lahat ng pribadong kolehiyo sa bansa. Sa ilalim ng batas, qualified sa libreng entrance exam ang mga estudyanteng natural-born Filipino, pasok sa top 10% ng kanilang graduating class at galing sa mga pamilyang tinuturing na mahihirap at sertipikado ng Social Welfare Department. Ayon kay Escudero, layo ng batas na pagaanin ang financial burdens ng aniyay deserving students. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Pinag-iingat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga taga Ilocos Norte at Cagayan dahil sa rocket launch ng China. Base sa abiso ng NDRRMC, nakatakdang magpalipad ulit ng rocket ang China mamayang gabi o sa weekend. Posible raw bumagsak ang ilang bahagi ng tinatawag na Long March 7A rocket sa dagat na sakop ng Burgos, Ilocos Norte at Santa Ana, Cagayan. Dahil dito, inabisuhan ng NDRRMC ang mga marino na iwasan munang dumaan sa tinukoy na drop zone. Nagpaalala rin sila sa publiko na huwag hawakan ang anumang makikitang debris at i-report agad sa mga otoridad. Uuwi na sa bansa sa Martes ang 27 tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong MV Transworld Navigator na binomba ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Kinumpirma yan ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Pero hindi pa sila naglalabas ng ibang detalye kung saan manggagaling ang mga seafarer. June 21 nang bombahin ng Houthi ang barko ng mga Pinoy gamit ang speedboat na puno ng pampasabog. Nasira ang makina ng barko pero wala namang nasaktan. Bad news naman sa mga motorista, panibagong oil price hike kasi ang nagbabadya sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng tumaas ng 50 centavos hanggang 80 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Hanggang 60 centavos naman ang nakikitang dagdag presyo sa diesel habang 20 to 40 centavos sa kerosene. Ito na ang magiging ikatlong sunod na linggo ng oil price hike. Paliwanag ng DOE dahil pa rin ito sa paglala ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, maging ang posibleng pagtaas ng demand sa langis. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas.
US President Joe Biden at dating US President Donald Trump nagdebate para sa kanilang rematch sa eleksyon. Budol alert, lalaking nag-click ng mapanlinlang na link na kuna ng milyon-milyong pisong savings sa kanyang bank account. At ang trending, natapatan ni na Mercedes Cabral at Charo Santos sa Batang Quiapo. Marami na akong napatay na kriminal dito sa Quiapo. Sige! Ipatok mo! Hindi ako natatakot sa'yo, hayop ka! Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.